Nilabas na ni Banat ba yung video ni PRRD interview, no? So, gusto kong himay-himayin natin, magkakasama tayo, himay-himayin natin, ha? Mayor, former President. Well, unang tanong ko lang po yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, nag-number 1 po kayo. At yun po ang panawagan ng taong bayan, kayo po ay bumalik sa politika. Maganda tong tanong ni Banat Bay. Number 1 sa survey at pinababalik si Tatay Digong. Ano masasabi ni Tatay Digong? Para naman po meron silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na nag-number 1 po kayo? Edited. Sige, yung nagsabing edit, panurin mo to, ha? Nood. Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Marami na kasi nagtatanong paski doon sa siyudad ko sa Mindanao. Alam mo ang laki talaga ng tiwala ni... Ako, nakita ko mismo in person. Ang laki ng tiwala ni Tatay Digong kay Banat Bay. Hindi dahil kapatid ko o hindi dahil banateros. Nakita ko. Kasi yung tanong niyang yan, hindi niya pa yan sinasagot. Fresh yan. Yung mga tanong namin sa kanya at mga narinig nyo, fresh from Tatay Digong, hindi nyo pa narinig sa iba. Ibig sabihin, may tiwala nga siya. At alam nyo, nagsasalita si Tatay Digong ng diretso sa amin. At meron siya mga pasabog na matitindi talaga, magugulat ka. Kaya lang hindi namin pwedeng ilabas lahat. Tapos, sasabihin, maririnig ng ibang tao, pinapangalanan niya itong si Kolokoy na ganito, Kolokoy 1, Kolokoy 2, Kolokoy 3. Eto, Salbayan, ganyan. Lahat, pinangalanan niya. Pero bigla, meron siyang sasabihin, lalapit siya kay Banat Bay, may ibubulong siya. Pero sa tamang ganun. Tapos, usap tayong dalawa. May ganun. So, alam ko, kaya alam ni Bay Alam ni Bay yung puso ng DDS. I mean, Duterte himself. Rodrigo Roa. Ang lakad natin going towards Rodrigo Duterte. Hindi ibig sabihin hindi susuportahan si Pulong, si Sara, hindi. Basta, kung DDS ka, ang pakinggan natin si Tatay Digong. Andyan po yung direksyon natin. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika, dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang sa akin na meron pa akong ambisyon. Wala nang akong Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official, tapos from time to time you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Yan, ito ang ganda niya sinabi niya. Diyan ako natuwa kasi medyo nalungkot ako, no? Kung sinabi niya, ako talaga ayoko na. Kaya lang, kung merong dahilan, matibay na dahilan, at kailangan ng boses ng taong bayan, kasi mas makakapagsalita siya pagka nasa loob, no? Kasi siyempre may privilege speech din yan. Gagawin niya. Coach Oli, tanong, yung honest opinion mo, sa basa mo, kasi may nagtatanong ng ganyan tatakbo sa 2025 si Tatay Digong o hindi? Mamaya pag-usapan. Sa dulo, sasabihin natin. Ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason
na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung kailangan yung boses ko para marinig, I have to say something that is that is for my country, whether it is really a negative o positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako, tatakbo ako ulit. So pag may klaro po, Kung may compelling reason lang. Compelling reason. Kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Sir, magandang gabi po. Na-extra. Maraming salamat sa sagot ninyo. Kayo natuwa doon. At least kung may compelling reason, meron kaming magiging boses ngayong 2025. Ito po ang aking tanong patungkol dito sa PI. Dahil yan po ang mainit na balita ngayon at merong di umanong pera kapalit ng pirma. Kayo po ba ay pabor dito sa People's Initiative na kung tawagin nila? Yan ang main issue. Yan po kaya ang tanong natin. The main issue ngayon, huwag tayong maliligaw. Diyan, lagot ang Pilipinas sa People's Initiative na yan. Pag napalitan tayo, hindi na natin kayang pababain pag naging parliamentary tayo. Alam mo, they are denying itong nagbibigay ng pera. Matalino pa rin si Tatay Digong. Alam niya dinideny pero hindi daw nila maamin. But in some provinces or congressional districts for that matter, talagang nagbibigay ng pera, nag-umpisa na, ang buong Pilipinas, alam ninyo yan. Hindi sa lahat, hindi pa kasi na full-blown talaga. But meron na nag-umpisa, nagbigaya na nagpapirma na, tapos nagbigyan. So, ang totoo niyan, huwag na tayo magbulahan. Halata naman talaga at alam ng tao. Kung ano lang ang totoo, sabihin mo na lang. Para Hindi nyo kayang sabihin yung totoo. Di ba? Sino yan? Papagawa kayo sa tao, kayo tambaluslos. Papagawa kayo sa tao, tapos hindi nyo kayang diretsuhin. wala nang problema. Nabigyan namin, ganon. Pero kung if you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang election. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it? Gusto ko sagutin kay PRRD. Alam nyo ko ano, ganito. Hawak ko yung mic Gaganon sana ako, kaya lang baka magalit si Banat Bay. Minyan, niloloko mo si Tatay Digong Repugnant. A disgraceful act. So, yun disgraceful act. Nakakahiya. Yang bumibili kayo ng boto, bumibili kayo ng pirma. Nakakahiya. Malaswa. Ganun po ang ibig sabihin niyan, disgraceful act na yan. Hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Hindi pa ako nagsasalita kasi tinitingnan ko, pero kasi yung denial ngayon. Sabi niya yan, hindi pa ako nagsasalita. Off camera, ang dami niya nang sinabi sa amin patungkol dyan sa PI na yan. Okay? Lalabas yan in the proper time pag nagkamali sila ng hakbang. Magsasalita po si Tatay Digong. Pag ayan ay tinuloy nila sa maling paraan, magsasalita yan. Yung sinabi niya sa amin, sasabihin. Hindi lang namin pwedeng sabihin lahat no? Mas maganda, wala kami sa posisyon magsalita, sa kanya mismo. Tatay Digong. Lumabas yung araw na to. Hindi naman totoo kasi sa ibang probinsya, pati doon sa syudad ko, sa ibang distrito,
nag-umpisa na ng bigayan. Alam mo, gusto ko sabihin sa kanya, katanga naman yan na nagbibigay mismo sa distrito niya ni Duterte. Katanga nun. Sa distrito. Hindi ko siya matanong, katanga naman nun, Tatay Digong, sa distrito niyo pa mismo. Ako. So, wag na, alam mo itong Pilipino, may gagawin ka, tapos kung may tinanong ka, you deny. Mag-disclaimer ka kaagad. Hugas kamay. Ganyan po ang maraming mga politiko ngayon. Gagawa sila ng kagaguhan. Pag nagkaroon ng reklamo at nagsigaw ang mga tao, hugas kamay. Puta, bakit mo gawin? Tapos, yung pala na maghugas ka lang ng kamay. So, why the Nagagaya ko tuloy. Pag ano... Pero yon, nung nag-uusapan kami, walang edit yon. Hindi niya ginaganon. Diretso magsalita si Tatay Digong. Bakit mo pa gawin? So kung gawin mo, kailangan the position is that you want the signatures kaagad because you want to change the constitution. And that constitution, gusto ninyong madalian, kaya kayo namimigay ng pera. Ang end result nito is that a new constitution, if ever, it will just destroy the nation. It will open the floodgates of political abuses, pati it will destroy. Yang PI na yan, sisirain ang bansang Pilipinas. Bubuksan ang pintuan para sa mga abuso. Yun po ibig sabihin nun, abuso o mga abusero. Huwag nating payagan yan. Delikado po talaga. Yan po ang stand ni Tatay Digong. Kaya yung mga nagpupush ng Chacha at kayo ay DDS, pwede ba preno muna? Eto, pakinggan nyo mismo, galing na kay Tatay Digong. Ako rin, hindi sa ibig sabihin ayaw ko sa Chacha. But the timing now at minamadali at mayroong bilihan, hindi porket maganda yung end goal, pwedeng pangit yung pamamaraan. Pag pangit ang pamamaraan, pangit ang proseso, kahit gaano kaganda ang gusto, kahit gaano kaganda ang end goal, mabababoy. So please, makinig po tayo kay Tatay Digong. Siya mismo. Napapakinggan nyo naman Baka sabihin nyo fake news ako. Siya mismo. Ayaw niya. Maliwanag. Galing musmo sa bunganga niya. Ayaw niya. The perpetuation of powers. Kung sino ngayon, gusto nilang tumuloy-tumuloy. Maliwanag. Ginanyan ko lang. Bakit? Gising. Para magising kayo. DDS, especially gising. Huwag na nating ulitin yung mga nagkamali na DDS nung 2022. Kahit ano pa sabihin ng vlogger ninyo, papaalala ko lagi, 2022 election, huwag nang ulitin. Hindi na, yung may gusto niyan, ayaw nang umalis sa pwesto. Sinong nagsabi? Ayan, si Tatay Digong mismo. Hindi, ayaw na talagang nakatikim Alam mo yung parang taong galing sa hirap at nakatikim ng yaman? Hindi niya nabibitawan yung yaman. He or she will do his best. Kahit mali, para hindi na siya bumalik sa hirap. Parang ganun. Eto, nakatikim na ng kapangyarihan. Matagal na wala, balik ang kapangyarihan. Hindi nabibitawan yung sarap ng concert. Naintindihan? So, maliwanag po yan Ayaw ni Tatay Digong. Ngayon,
Kayo, kung maniniwala naman kayo sa budel-budel or makikinig kayo kay Tatay Digong, hindi kayo nakinig noong 2022, sa inyo na yan. Pinapaliwanag lang natin. Muli, nagsalita si Tatay Digong. Ulit, kay Banat Bay ulit nagsalita. Hoy mga gago, kung mga ulol kayo, itong demokrasya natin sa Pilipinas, palit-palit ito. Ang problema, pag nandiyan kayo nakapwesto, gusto na ninyo habang panahon hanggang apo ninyo sa... Saglit, may sasagutin ako. Respect everyone rights po. Itinadhana po yan, pinahintulutan ni God. Kaya nangyari at nangyayari now. Tanggapin po pero pwedeng baguhin someday. Tama, naniniwala ako dyan. Lahat ng bagay ay itinadhana at pinayagan ng Diyos. But it doesn't mean wala kang gagawin, wala akong gagawin. Halimbawa, may nangyari, nabangga ang kotse mo. Pinayagan yun ng Diyos, nangyari yun. We should learn from it. But ibig bang sabihin, wala kang gagawin? Hindi. Ano, ibabangga mo parati yung kotse mo? Hindi. May itinuturo ang Diyos sa'yo. Meron kang kailangang gawin. Di ba? Ito yung sinasabi ni Criselda. Meron tayong, hindi tayo pwedeng maging passive sa mga nangyayari dahil hinayaan ng Diyos. No. Ang faith is proactive. We have a part to do about it. So, kung nakabangga ka, meron kang dapat gawin. Hindi pwede, ay okay, tinadhana ng Diyos. Hayaan mo na, basta ako magdadrive pa rin ako. Kung ano ko. Hindi ba, tuto ka, kaskasero ka eh. Dapat natuto ka na nang hindi ka ulit mabangga. O, di ba? Ngayon, kaya pinapaliwanag ko, dapat matuto tayo nang hindi tayo laging nababangga. Matuto tayo nang hindi tayo laging nabubudol. Matuto tayo sa pagkakamali. Pag hindi tayo natuto sa pagkakamali, yan po yung sinasabi ni Banat Bay na tanso. Kasi nagkamali ka na, ayaw ka pang tumino. Ayaw mo pang baguhin. Alam mo, demokrasya to. It simply means that at least there is, over time, we have to go into electoral process. If you are retained by the people, it's because you are performing well, hindi ka corrupt, maganda ang record mo. Ang ganda na sinabi ni Tatay dito. Kaya nga mayroong electoral process. May election. Kung ayaw mong bumaba sa pwesto mo at gusto ko ng tao, hindi ka corrupt, edi magpaboto ka. Kasama ang taong bayan. Diyan sa tsa-tsa na yan, kayo-kayo lang. Ayaw niyong bumaba dahil kayo-kayo kukunin niyo yung power. Sa eleksyon, kasama ang taong bayan. Ang boses ay nasa eleksyon. Ba't niyo aalisin sa taong bayan? Pero kung masamang tao ka or you are an idiot, incorrigible, Sino kaya yung sinasabihan ni Tatay Digong na ganun? If you're an idiot at masama kang tao. yan ang cleansing process ng demokrasya, Correct. Dapat ka ng elections. So, wag na tayo dyan yung... Kasi ang... Maganda naman ang konstitusyon natin. Wala namang nangyayari. Wala namang patayan, walang dahil lang sa konstitusyon. Ang kalaban natin yung NPA, pero wala na halos. Tapos na. So, bakit pa tayo magpasok ng masakit ng ulo na alam ninyo na para talaga sa... in order to, you want to stay in power. Need I say more? Okay ang Constitution eh. Bakit pa tayo kukuha ng sakit ng ulo? Dahil lang sa ayaw bumaba. Fake news. Ay, pakinggan mo, i-replay mo. Tatay Digong mismo nagsabi. Sa mga bashers, siya mismo. Gusto nyo pa rin? Ituloy ang PI na yan? Kayo bahala. Basta ako, tayo, mga tunay na DDS, kinig tayo kay Tatay Digong.